Sige na Marcus, pahiran mo naman ng kaunting icing ang asawa mo. Salubungin natin ang masigabong palakpakan, Miss Lena Alcantara de Maculangan. Hindi yan maaari. Ngayong gabi, ang katotohanan na ang mismong magsasalita, inubsob ni Marcus de Maculangan ang mukha ng kanyang asawa sa birthday cake bago pa man mamatay ang usok ng mga kandila. Balot ng ube at gintong icing ang mga mata ni Lena, habang ang kabit ng kanyang asawa, si Celeste Reyes, ay itinaas ang kanyang cellphone at tumawa. Ngumiti si Doña Vina de Maculangan mula sa kabisera ng hapagkainan, nasisiyahang makita ang kawawa at hamak na manugang na inilagay sa kanyang tamang lugar. Akala ni Marcus ay walang pera, walang kapangyarihan, at walang malalapitan si Lena. Hindi niya kailanman napansin ang gintong kuwintas na may palawit na susi sa ilalim ng mga icing. Maligayang pagdating sa kwento natin ngayong araw. Kung gusto mo ng mga madamdaming kwento at nakakagulat na mga tagpo, huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe para sa marami pang hindi malilimutang kwento. At bago tayo magsimula, ipaalam sa akin sa comments kung saang probinsya o bansa kayo nanonood. Ngunit matagal nang natutunan ni Lena na ang pinakatahimik na silid ay maaari pa ring maging puno ng ebidensya. Nagsimula ang hapunan sa mga kumikinang na kubyertos, malambot na tugtog ng harana, at ang pagpapanggap ni Doña Vina de Maculangan na hindi niya nilait ang mga inihandang pagkain 1 oras bago dumating ang mga bisita. Nag-ika-65 kaarawan siya ng gabing iyon. At gusto ni Marcus na magmukhang mariwasa at magarbo ang gabi. Ang formal na silid kainan ng mga Di Maculangan sa kanilang mansyon sa Forbes Park ay pinalamutian ng mga mamahaling mantel at matataas na kandila sa kristal na kandelabra. May nag-deliver na florist ng mga puting orkidya at rosas. Isang photographer ang nakatayo malapit sa pader, naghihintay na makunan si Doña Vina na nakangiti na parang reyna ng isang maliit na imperyo, ngunit ang cake ay nanggaling mismo sa kusina ni Lena. Tumanggi si Doña Vina na magbayad sa isang mamahaling bake shop matapos gumastos ng napakalaki sa mga bulaklak. Pagkatapos ay tinawagan niya si Lena 2 araw bago ang salo-salo at sinabing, "Marunong kang mag-bake, di ba? Gawin mong kapaki-pakinabang ang sarili mo." Kaya ginawa ni Lena. Nagpuyat siya pagkatapos ng trabaho, nagtakal ng harina, nagpalamig ng mga layer ng cake at naghalo ng icing hanggang sa sumakit ang kanyang mga pulso. Vanilla chiffon at ubet gintong buttercream. Mga paboritong kulay ni Doña Vina. Kahit kailanman ay hindi inalala ni Vina ang paborito ni Lena. Pagsapit ng 6 ng gabi, nakatayo si Lena sa kusina ng mga Di Maculangan, suot ang isang simpleng navy blue na bestida at mababang takong na sapatos. Nakapusod ang kanyang buhok. Ang kanyang mga kamay ay amoy asukal at kalamansi. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang maliit na gintong palawit na hugis susi. Sapat ang luma upang magmukhang sentimental, at sapat ang pagiging simple upang maliitin ng mga taong katulad ni Vina. Unang pumasok si Patty de Maculangan, ang nakababatang kapatid ni Marcus, na may hawak na agad na baso ng wine. Tiningnan niya si Lena mula ulo hanggang paa at ngumisi. "Mukha kang pagod," sabi ni Patty. "Nakaka-drain talaga ang pagbe-bake, no?" Ngumiti ng magalang si Lena. "Sulit naman kung magugustuhan ito ng mommy mo." Tumawa ng mahina si Patty. Ang sweet. Hindi pa rin maituturing na totoong karera, pero sweet. Walang sinabi si Lena. Natutunan niya na ang mga taong gustong manghiya sa iyo ay kadalasang nagiging mas pabaya kapag nanatili kang kalmado. Dumating si Marcus ng huli ng 20 minuto. Hindi siya nag-iisa. Naglakad sa tabi niya si Celeste Reyes. Suot ang isang hapit na emerald green na bestida. Ang kanyang kamay ay magaan na nakapatong sa braso ni Marcus, na parang pinraktis ang pagpasok na ito sa harap ng salamin. Nagtatrabaho siya kasama ni Marcus sa Di Maculangan Motors, ng opisyal bilang isang marketing consultant, ngunit sa labas ng opisina, masyado na siyang madalas makita sa mga litrato, sa mga tawag sa 10 oras ng gabi, sa napakaraming usapan. Nahinto si Marcus nang makita niya si Lena sa silid. Tumayo si Doña Vina mula sa kanyang silya na bukas ang 2 braso. "Celeste? Hija," mainit niyang bate. "Nandyan ka pala." Niyakap niya ito bago pa man niya yakapin ang sarili niyang manugang. Pinanood ito ni Lena mula sa tabi ng mesa ng cake. Hawak ang kutsilyong dinala niya mula sa bahay dahil masyadong mapurol ang mga kutsilyo ni Vina. Sinulyapan siya ni Marcus, saka nag-iwas ng tingin na parang kabilang siya sa mga kasambahay o caterer. Ngumiti si Celeste mula sa kabilang dulo ng silid. "Lena, ikaw ba ang gumawa ng cake? Ang cute naman."
Dahan-dahang binigkas ang salita, na lalong nagpalala sa pambabastos. Maganda iyan, sabi ni Lena. Gusto ni Mommy Vina ng isang bagay na personal. Nagbigay ng manipis ng ngiti si Vina. Well, ang personal ay magandang pakinggan para sa gawa lang sa bahay. Tumawa ang ilang bisita, pati si Marcos. Hindi malakas, sapat lang. Nagpatuloy ang hapunan na may kalakip na kalupitang nakasuot ng pabango at magandang asal. Pinuri ni Vina ang damit ni Celeste. Tinanong ni Patty si Celeste tungkol sa bagong kampanya ng kumpanya ng sasakyan. Nagkwento si Marcos tungkol sa isang paparating na malaking gala ng industriya at kung paano sa wakas ay napapansin na ang Dimakulangan Motors ng mga taong may matataas na katungkulan sa lipunan. Walang nagtanong kay Lena kahit isa, maliban na lang kung tungkol ito sa pagliligpit ng mga plato. Tahimik siyang kumilos sa buong silid, naglalagay ng tubig sa mga baso, nagliligpit ng mga pamunas, nagbibigay daan para sa kaginhawaan ng iba. Mula sa labas, mukha siyang isang asawang tinanggap na ang kanyang mababang pwesto, ngunit walang nakakalampas sa kanyang mga mata. Masyadong lumapit si Marcos nang bumulong si Celeste. Hinawakan ni Celeste ang pulso ni Marcos sa ilalim ng mesa. Nakita ito ni Vina at hindi man lang kumunot ang noo. Kumuha si Patty ng maiikling video nila na nagtatawanan para sa Instagram stories, palaging sinisiguro na wala si Lena sa frame. Nang dumating na ang oras para sa cake, binuhat ito ni Lena ng may matatag na mga kamay. Pumalakpak ang buong silid para kay Vina. Itinaas ang mga kamera at cellphone. Nagliwanag ang mga kandila laban sa icing. Tiningnan ni Vina ang cake at kiniling ang kanyang ulo. Hindi naman masyadong masama. Tumawa si Celeste. Honestly, dapat magtayo ng maliit na pwesto si Lena, parang sa mga weekend market o tiyangge. Ngumisi si Marcos. Wag mo siyang bigyan ng ideya. Iniisip na nga niya na ang buttercream ay isang business plan. Mas marami pang tawanan. Ibinaba ni Lena ang cake. Uminit ang kanyang mukha, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang mga balikat. Mas masahol pa ang itinawag sa kanya ng mga taong mas may kapangyarihan kaysa kay Marcos Dimakulangan o iyon ang akala nila. Hinipan ni Vina ang mga kandila. Pumalakpak ulit ang lahat. Inabot ni Lina ang kutsilyo para sa cake. Pagkatapos ay sinabi ni Celeste, Teka, kailangan natin ng fun picture. Sige na Marcos, pahiran mo naman ng kaunting icing ang asawa mo. Ang cute niyan. Tiningnan ni Lena si Marcos. Sa loob ng isang segundo, inisip niyang tatanggi ito. Sa halip, humakbang ito sa kanyang likuran. Inilagay ang isang kamay sa likod ng kanyang ulo at itinulak. Bumaon ang kanyang mukha sa cake. Sumabog ang ingay sa silid. Mga singhap muna, tapos tawanan. Ang tawa ni Celeste ang pinakamalakas. Sumigaw si Patty, "Oh my God!" At patuloy na nagvideo. Hindi tumayo si Vina. Sumandal siya sa kanyang silya. Ngumingiti na may dahan-dahang kasiyahan. Napuno ng icing ang mga pilikmata ni Lena. Dumikit ang asukal sa kanyang mga labi. Humapdi ang kanyang ilong mula sa diin sa gilid ng mesa. Sa isang sandali, tanging ang sarili niyang paghinga lamang ang kanyang narinig. Sabi ni Marcos, "Relax ka lang. Joke lang yon." Inangat ni Lena ang kanyang ulo. Naging mas tahimik ang silid, ngunit hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa kuryosidad. Gusto nilang malaman kung ano ang ginagawa ng isang walang kayamang asawa kapag ipinaalala sa kanya na siya ay mahirap. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Kumuha siya ng telang pamunas mula sa mesa at pinunasan muna ang kanyang mga mata, tapos ang kanyang bibig, tapos ang gintong palawit na hugis susi na nakasabit sa kanyang dibdib. Kumukuha pa rin ng video si Celeste. Tiningnan ni Lena ang cellphone ng kalahating segundo, tapos si Marcos at si Vina. "Sana ma-enjoy niyo ang cake," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot, malinaw, halos banayad. Kumunot ang noo ni Marcos na parang mas nakakairita sa kanya ang kalmado ni Lena kaysa kung nagalit ito. Tumalikod si Lena at naglakad palabas ng silid kainan. Sa kanyang likuran, dahan-dahang sinubukan ng tawanan na bumalik, ngunit parang mas hilaw na ito ngayon. Sa pasilyo, huminto siya sa tabi ng isang madilim na salamin at tiningnan ang sarili. Nakadikit ang icing sa kanyang pisngi. Sira na ang kanyang bestida. Bahagyang kumikinang ang kanyang palawit sa lalim ng pahid ng kulay ube at ginto. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Isang notification, isang kumpidensyal na email mula sa Alcantara Legal Counsel. Subject line,
Ang Dimakulangan Motors Financial Review ay nangangailangan ng pag-apruba ng benepisyaryo. Tinitigan ito ni Lena sa isang paghinga. Pagkatapos ay nilock ang screen nang hindi ito binubuksan. Sa loob ng silid kainan, in-upload ni Celeste ang video na may caption na ginawa para pagtawanan ng mga estranghero sa kabilang dulo ng siyudad. Wala pang 11 minuto ang lumipas, isang babae sa isang tahimik na executive office sa BGC ang huminto. Ini-zoom ng parehong clip na iyon ang gintong susi sa leeg ni Lena at kinuha ang telepono. Hindi muna tinawagan ng babae sa executive office si Lena. Tinawagan niya ang isang numerong nakasave sa ilalim ng pangalan na karamihan sa mga tao sa Alcantara Prime Holdings ay hindi nakikita sa labas ng mga selyadong file. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng kanyang opisina, ibinaba ang mga blinds at ipinalabas ulit ang video ni Celeste nang walang tunog. Nandoon si Lena, puno ng icing ang mukha, nakatayo sa isang silid kainan na puno ng mga taong pinagtawanan siya. Yumanig ang kamera dahil masyadong natatawa si Celeste kaya hindi niya ito mahawakan ng maayos. Pagkatapos ay nahagip ng frame ang palawit. Isang gintong susi, maliit, luma, hindi pang dekorasyon. Inipos ng babae ang video at bumulong. Siya nga, sa kabilang dulo ng lungsod, nakaupo si Lena sa passenger seat ng sarili niyang sasakyan, nakaparada 3 bloke ang layo mula sa bahay ng mga Dimakulangan. Hindi siya agad nagmaneho. Malagkit pa rin ang kanyang mga kamay sa asukal kahit na naghugas na siya sa guest bathroom ni Vina. Sira ang kanyang damit. Wala nang makeup ang kanyang mukha. Ngayon ay pinunasan ng paper towels na may amoy ng lavender na sabon. Ngunit tuyo ang kanyang mga mata. Nag-text ng isang beses si Marcos. Huwag kang mag-inarte ngayong gabi. Na-stress na si Mommy. Tinitigan ni Lena ang mensahe hanggang sa dumilim ang screen. Inubsob ng asawa niya ang kanyang mukha sa isang cake. Kinunan ito ng video ng kabit niya. Ngumiti ang nanay niya. At sa paanuman sa isip ni Marcos, si Lena pa rin ang problema. Inilapag niya ang cellphone nang nakataob sa kanyang hita at dahan-dahang huminga. Iyon ang isang bagay na itinuro niya sa kanyang sarili sa paglipas ng mga taon, huminga bago magsalita. Mag-isip bago mag-react. Hayaan ng mga tao na ipakita ang buong anyo ng kanilang pagkatao bago magdesisyon kung ano ang gagawin sa katotohanan. Nang tuluyan siyang magmaneho pa uwi, madilim na ang bahay, maliban sa ilaw sa garahe. Gustong-gusto ni Marcos na tawaging kanya ang bahay na ito sa tuwing gusto niyang magtunog importante. Ang kanyang binabayaran, ang kanyang bubong, ang kanyang mga patakaran. Sinasabi niya ito lalo na sa harap ng kanyang ina, na parang ang pag-aari ay isa pang paraan ng pagpapatunay ng kanyang pagkalalaki. Hindi kailanman itinama ni Lena ito. Ang legal na papeles sa likod ng bahay ay nakatago sa isang nakalock na folder sa loob ng isang safe deposit box at sa isang digital archive na pinamamahalaan ng mga taong hindi man lang inabala ni Marcos na kilalanin. Pumirma siya ng mga papeles taon na ang nakalilipas. Naiinip, nagmamadali, nagbibiro, na ginagawang parang business deal ng mga abogado ang pag-ibig. Hindi niya binasa ang kalahati nito. Nagtiwala siya na kung siya ang nagbabayad ng kuryente at mayabang na naglalakad sa pintuan, ang bahay ay nagiging kanya sa pamamagitan ng kapalaran at kumpiyansa. Tahimik na pumasok si Lena. Mukhang mapayapa ang sala, pinalilibutan ng cream na sofa ang mga litrato mula sa mga bakasyong pinili ni Marcos dahil maganda itong pang-Instagram. Isang babasaging mangkok sa mesa sa pasukan kung saan niya ibinabagsak ang kanyang mga susi tuwing gabi na parang isang haring bumabalik sa kanyang kaharian. Hinubad niya ang kanyang takong at naglakad patungo sa kusina. Mayroon pa ring mga kahon ng cake sa counter mula sa mga bahaging hindi niya dinala sa hapunan ni Vina. Sobrang icing sa isang mangkok, malinis na spatula, nakatupad na apron. Sa isang sandali, muntik na siyang bumigay sa paningin nito. Hindi dahil sa cake, kundi dahil sa mga oras na ginugol niya sa pagsubok na gumawa ng isang bagay na mabuti para sa isang babaeng ginugol ang mga taon sa pagpaparamdam sa kanya na siya ay maliit at walang kwenta. Pagkatapos ay narinig ni Lena ang isang sasakyan na pumasok sa driveway. Dumating si Marcos, makalipas ang 20 minuto. Amoy tulad ng mamahaling alak ni Vina at pabango ni Celeste. Niluwagan niya ang kanyang kurbata. Sinulyapan ang damit ni Lena at bumuntong hininga na parang pinahiya siya nito dahil lang sa nabubuhay siya. Umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam, sabi niya.
Nakatayo si Lena sa tabi ng lababo. Sapat na ang sinabi ko. Maikling tumawa si Marcus. Sabi mo, sana ma-enjoy niyo ang cake. Napaka-mature ah. Pinatay ni Lena ang gripo. Nakakatawa ba yon para sa'yo? Ibinagsak niya ang kanyang mga susi sa mangkok. Joke lang yon. Dati naman may sense of humor ka. Wala. Malambot na sabi ni Lena. Dati, gumagawa lang ako ng dahilan para pagtakpan ang pangiinsulto mo. Nanigas ang mukha ni Marcus. Hindi siya sanay sa ganitong tono mula sa kanya. Hindi malakas, hindi galit, malinaw lang. Kailangan mong mag-ingat, sabi niya. Iniisip na nga ng mami ko na hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Hindi nakakatulong ang mga gabing katulad nito. Tiningnan siya ni Lena noon. Tinitigan talaga. Ang bagong relo sa kanyang pulso. Ang mantsa ng lipstick malapit sa kanyang kwelyo na hindi sa kanya. Ang paraan kung paano niya patuloy na sinusuri ang kanyang cellphone na parang may mas kawili-wiling taong naghihintay sa kanya sa kabilang dulo ng screen. Si Celeste. Nasa background na siya sa loob ng ilang buwan. Una, bilang isang pangalan na inuuwi ni Marcus mula sa kumpanya. Pagkatapos bilang isang babae sa mga litrato ng staff na masyadong nakadikit sa kanya. Pagkatapos bilang isang tawag sa gabi tuwing linggo. Pagkatapos bilang taong pinuri ni Doña Vina sa hapunan dahil daw sa pag-intindi nito sa ambisyon. Nahihirapan na ang Dimakulangan Motors, bagamat hindi ito direktang aaminin ni Marcus. Sapat na ang narinig ni Lena sa likod ng mga pintong inakala nitong sarado. Mga na-miss na bayad sa mga supplier. Isang short-term loan, isang financial review na patuloy niyang tinatawag na routine lamang. Tinatakpan ni Marcus ang takot ng mas magagandang suit at mas malakas na kayabangan. Pinaramdam sa kanya ni Celeste na siya ang lalaking pinapangarap niyang maging. Ipinaalala naman ni Lena sa kanya ang mga bayarin. Nag-buzz ang kanyang telepono. Bahagya siyang tumalikod bago ito basahin, ngunit nakita ni Lena ang pangalan. Celeste Reyes. Ngumiti siya bago niya mapigilan ang sarili. Iyon ang sugat. Hindi lang ang panloloko, hindi lang ang pampublikong kahihiyan. Ito ay kung gaano kadali para sa kanya ang ngumiti sa ibang babae habang ang icing ay tuyo pa rin malapit sa hairline ng kanyang asawa. Matutulog na ako, sabi ni Lena. Ibinulsa ni Marcus ang cellphone. Mabuti. Itulog mo yan. Bukas, tawagan mo ang mommy ko at humingi ka ng tawad sa pag-walkout mo. Huminto si Lena sa pasilyo. Hindi, sabi niya. Kumurap si Marcus. Ano? Hindi ako hihingi ng tawad dahil pinahiya ako. Naging matalim ang katahimikan pagkatapos noon. Tinitigan siya ni Marcus na parang nagsalita siya sa isang wikang hindi nito alam. Pagkatapos ay kumurba ang kanyang bibig sa inis. Gusto mo talagang umaktong ma-pride ngayon? Hinawakan ni Lena ang gintong palawit sa kanyang lalamunan. Gumalaw ang kanyang hinlalaki sa maliliit na ukit na kinis na ng panahon. Aakto na ako ng may katotohanan, sabi niya. Naglakad siya paakyat bago ito makasagot. Sa kwarto, isinara ni Lena ang pinto at binuksan ang kanyang laptop. Hindi niya binuksan ang email mula sa Alcantara. Hindi pa. Hindi habang nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Sa halip, binuksan niya ang folder kung saan niya inilalagay ang mga statement sa bahay, mga credit alert, at mga kopya ng bawat pinansyal na abiso na tinatawag ni Marcus na boring. Mayroong isang bagong notification mula sa isang bangko na hindi niya pamilyar. Isang card na nagtatapos sa 4 na numero na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang kamakailang transaksyon ay mula sa isang mamahaling butik sa Greenbelt. Sapat ang laki ng halaga upang makapagpaupo sa kanya ng tahimik. Sunod-sunod na nag-load ang description ng binili. Emerald Evening Clutch, gift wrapping, customer pickup, Celeste Reyes. Hindi ginawala ni Lena ang bayarin sa loob ng isang buong minuto. Nakaupo lang siya sa madilim na kwarto, habang ang ilaw ng laptop ay nasa kanyang mukha, paulit-ulit na binabasa ang pangalan ni Celeste Reyes, hanggang sa hindi na magmukhang pagkakamali ang mga titik. Emerald Evening Clutch, gift wrapping, customer pickup. Ang halaga ay hindi makakapagbago ng buhay. Hindi sa bahagi ng buhay ni Lena na hindi kailanman pinagkaabalahang intindihin ni Marcus. Ngunit hindi iyon ang nagpakaba sa kanyang tiyan. Ang credit card ay nakapangalan sa kanya. Hindi siya kailanman nag-apply para dito. Hindi niya kailanman natanggap ito. Hindi niya kailanman binigyan ng autorisasyon si Marcus na gamitin ang kanyang impormasyon. Ngunit naroon iyon, maayos na nakaupo sa loob ng isang online credit alert, parang resibo para sa pagtataksil, may nakatali pang laso. Sa ibaba, gumalaw si Marcus sa kusina.
Bumukas ang isang cabinet, kumalansing ang isang baso. Pumasok ang kanyang boses sa sahig, mababa at mainit. Ang paraan ng tunog nito noong kinakausap pa niya si Lena, taon na ang nakalipas. Ngayon, para na ito sa iba. Oo, okay lang siya, sabi ni Marcus. Nag-inarte lang ng konti. Ipinikit ni Lena ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay iminulat niya ang mga ito at sinimulang isave ang lahat. Ni-download niya ang alert. Nag-screenshot siya ng account number, ang merchant, ang pickup name, ang timestamp. I-forward niya ang isang kopya sa isang naka-encrypt na folder na buwan na niyang hindi nabubuksan. Matatag na ngayon ang kanyang mga kamay, hindi dahil kalmado siya, kundi dahil ang sakit ay naging impormasyon na. Pagsapit ng hating gabi, umakyat si Marcus at nakita siyang nakaupo sa maliit na mesa malapit sa bintana. Gising ka pa? Tanong niya. Isinara niya ng kalahati ang laptop, hindi sapat na mabilis para magmukhang guilty, sapat lang para protektahan ang screen. May chinek lang akong ilang bagay. Niluwagan ni Marcus ang cuffs ng polo niya. Mga bills na naman? Lena, hindi mo kailangang mag-obsess sa bawat maliit na bagay. Kaya ka laging na-stress eh. Tiningnan siya ni Lena. May binuksan ka bang anumang account sa pangalan ko? Mabigat na bumagsak ang tanong. Nanigas si Marcus nang wala pang isang segundo. Karamihan sa mga tao ay hindi ito mapapansin. Si Lena, napansin iyon. Anong pinagsasabi mo? Sabi niya. Isang credit card. Tumawa siya ng isang beses, masyadong mabilis. Baka may na-sign up ka online at nakalimutan mo lang. Laging namimilit ang mga baking supply sites na yan ng mga store card. Hindi ito baking supplies. Nanlamig ang kanyang ekspresyon. Kung ganoon, tawagan mo ang bangko bukas. Huwag mo akong pagbintangan dahil lang sa naging pangit ang gabi mo. Isang pangit na gabi. Iyon ang tawag niya roon. Naramdaman ni Lena na may isang bagay sa loob niya na nauwi sa tamang lugar. Nagtanong ako ng simpleng tanong at binigyan kita ng simpleng sagot. Nilagpasan niya si Lena papuntang banyo. Alam mo, ito mismong ugali mong ito ang ibig sabihin ng mami ko. Pinabibigat mo ang lahat ng bagay, kahit hindi naman kailangan. Sumara ang pinto ng banyo. Muling binuksan ni Lena ang laptop. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Nag-type siya ng isang pangalan sa kanyang mga secure contact at pinindot ang call. Sinagot ni attorney, Miriam Esguera sa ikatlong ring. Alerto ang boses nito sa kabila ng oras. Palagi itong ganoon pakinggan tiyak, kontrolado, uri ng babae na nakakabasa ng gulat sa pamamagitan ng katahimikan at nagbibigay pa rin ng espasyo para sa mga katotohanan. Lena? Sabi ni Miriam. Ligtas ka ba? Muntik nang magpabigay kay Lena ang tanong na iyon. Nandito ako sa bahay. Sagot ni Lena. Nandito si Marcus. Wala naman ako sa agarang panganib. Mabuti. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ikinuwento ni Lena sa kanya ang tungkol sa birthday dinner. Ang cake, ang pagkuha ng video ni Celeste, ang pagngiti ni Vina, ang pag-post ni Patty. Sinabi niya ito ng diretso dahil kung hahayaan niya ang emosyon sa kanyang mga salita, hindi siya sigurado kung matatapos niya. Pagkatapos ay sinabi ni Lena kay Miriam ang tungkol sa credit alert. Hindi sumingit si Miriam. Nang matapos lang si Lena, doon nagsalita ang abogado. Ipadala mo sa akin ang lahat ngayong gabi. Mga screenshot, mga notice sa account, ang video kung meron ka. Anumang mensahe mula kay Marcos o Celeste, at anumang financial alerts na nakatali sa iyong pangalan at pagkakakilanlan. Huwag mo na siyang komprontahin ulit tungkol sa credit card. Sumulyap si Lena sa pinto ng banyo. Rumaragasa ang tubig sa likod nito. Sa tingin mo, marami pa? Sa tingin ko, dapat nating isipin na maaaring mayroon pa hanggang sa mapatunayan natin na wala na, sabi ni Miriam. Kukunin natin ang iyong credit reports, maglalagay ng mga freeze, magpapadala ng preservation letters kung saan naaangkop, at aalamin kung elektroniko ang mga aplikasyon. Kung ang naisave mong impormasyon sa sambahayan ang ginamit, maaaring may bakas. Lumunok si Lena. Iniisip niya na wala akong pambayad sa abogado. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa linya. Hindi pagkaaliw, kundi isang bagay na mas malamig. Kung ganoon, hayaan natin siyang patuloy na isipin iyon sa ngayon. Tiningnan ni Lena ang gintong palawit na hugis susi na nakapatong sa kanyang dibdib. May kaunting icing pa rin na nakasiksik sa isang ukit nito. Kinuskos niya ito gamit ang kanyang hinlalaki upang linisin. Hindi ko gustong harapin ito bilang isang paghihiganti.
sabi niya. Hindi nga, sagot ni Miriam. Haharapin ito bilang ebidensya. Nanatili kay Lena ang salitang iyon. Ebidensya, hindi kahihiyan, hindi tsismis. Ebidensya. Bahagyang lumambot ang tono ni Miriam. Nabuksan mo na ba ang email ng Alcantara Financing? Hindi pa. Huwag mong bubuksan sa anumang shared device. Bukas, gamitin mo ang secure portal. Nasa ilalim na ng review ang Dimakulangan Motors. Kung naging pabaya si Marcos sa personal niyang buhay, kailangan nating malaman kung ang kapabayaang iyon ay umaabot sa kumpanya. Muling tumingin si Lena sa saradong pinto ng banyo. Humuhuni si Marcos. Wala siyang kamalay-malay na ang babaeng pinagtawanan niya ay nakikipag-usap na ngayon sa abogadong ang mismong law firm ang tumulong sa pagbuo ng trust fund na nagmamay-ari ng bubong na nasa ibabaw ng ulo niya. Nagpatuloy si Miriam. Isa pa. Ang video tungkol sa cake ay maaaring maging mahalaga. Sumikip ang lalamunan ni Lena. Dahil nakakapahiya ito? Dahil nagpapakita ito ng pampublikong intensyon, kalupitan, at motibo, sabi ni Miriam. At kung in-upload ito ni Celeste, habang nakikinabang sa mga account na binuksan sa pangalan mo, maaaring maging napakahalaga ng timing na iyon. Nanatiling walang kibo si Lena. Pagkatapos ay idinagdag ni Miriam, ipadala mo sa akin ang link bago nila ito burahin. Pagsapit ng umaga, mas malayo na ang narating ng video ni Celeste kaysa sa inaasahan ni Lena. Kumalat ito sa mga group chat, sa mga sirkulo ng mga car dealers, sa mga kaibigan ni Doña Vina sa simbahan, at sa mga estrangherong nag-isip na mas madaling pagtawanan ang kahihiyan kapag hindi nila kilala ang babaeng nasa video. May nagdagdag ng caption. May nagpabagal sa sandaling itinulak siya ni Marcos. May nagbilog sa sirang bestida ni Lena na parang ang kahihiyan ay pag-aari niya at hindi ng mga taong tumatawa. Inisave ni Lena ang bawat bersyon na nahanap niya. Hindi dahil gusto niya itong panoorin ulit. Halos hindi niya matingnan ang screen nang hindi nararamdaman ang bigat ng kamay ni Marcos sa likod ng kanyang ulo. Ngunit malinaw ang bilin ni Miriam. Mahalaga ang pampublikong intensyon. Mahalaga ang timing. Mahalaga kung buburahin man nila ito. At masyadong mahaba ang panahong ginugol ni Lena sa kanyang kasal sa pagpayag na gawing katahimikan ang kalupitan ng mga tao sa kanya. Hindi umuwi si Marcos para sa hapunan ng gabing iyon. Nagpadala siya ng isang maikling text, bandang 6:23 ng gabi. Mahabang araw sa dealership. Huwag mo na akong hintayin. Hindi sumagot si Lena. Nakatayo siya sa kusina habang may isang kaldero ng sopas na lumalamig sa kalan, ang uri ng lutong palagi niyang ginagawa. Kapag sinabi ni Marcos na naubos ang lakas niya sa kumpanya. Gusto niyang sabihin na walang nakakaintindi sa pressure tulad niya mga pasweldo, mga supplier, sales targets, ang kanyang ina, ang lumang reputasyon ng kanyang ama, ang pangalan ng mga Dimakulangan. Mas maraming naiintindihan si Lena kaysa sa alam niya. Narinig niya ang mga tawag sa telepono na ginagawa nito sa garahe. Nakita niya ang mga hindi nabubuksang sobre mula sa mga bangko, ang mga tensyonadong email mula sa mga regional finance partners, ang paraan kung paano nire-refresh ni Marcos ang mga sales dashboard tuwing hating gabi at nagpapanggap na nagche-check ng score sa PBA. Ang Dimakulangan Motors ay hindi umaangat. Ito ay gumigewang, ngunit natutunan ni Marcos na bihisan ang takot ng isang mamahaling jacket. Pagsapit ng 9:55 ng gabi, nag-post si Celeste ng litrato mula sa isang rooftop bar sa BGC. 2 baso. Isang relo ng lalaki malapit sa gilid ng frame. Ang relo ni Marcos. Inisave din iyon ni Lena. Kinabukasan ng hapon, tumawag si Doña Vina. Muntik na itong hindi sagutin ni Lena. Pagkatapos ay sinagot niya ito at inilagay ang telepono sa speaker habang nire-record ng kanyang laptop ang audio. Hindi man lang nagtanong si Vina kung kumusta siya. Nanghiya ka ng pamilya, sabi nito. Nagtatanong ang mga tao. Dahan-dahang nagtupi si Lena ng pamunas ng plato. Dapat lang. Natahimik si Vina ng 1 segundo. Pagkatapos ay tumalim ang boses niya. Huwag kang magpakamatalino sa akin. Ang isang babae na nasa posisyon mo ay dapat alam kung kailan magiging mapagpasalamat. Binigyan ka ni Marcos ng buhay, ng bahay, ng pangalan. Nagbe-bake ka lang at nag-aayos ng mga bulaklak. Huwag tayong magpanggap na may naipundar ka. Tumingin si Lena sa buong kusina. Mainit ang bahay sa liwanag ng hapon. Malilinis na linya, mapupusyaw na pader, matibay na sahig na kahoy,
Isang lugar na gustong-gustong tawagin ni Marcos na patunay ng kanyang tagumpay sa tuwing may malapit na mga bisita na makakarinig. Nagpatuloy si Vina na mas malambot na ngayon, na mas nagpalala pa rito. Kung may natitira ka pang dignidad, aalis ka na bago pa niya sabihin. Hayaan mo siyang i-upgrade ang buhay niya nang hindi ginagawang magulo ito. Tumigil ang kamay ni Lena sa pagtutupi. Ayan na nga, hindi isang suhestiyon, isang babala, tatandaan ko po iyan, sabi ni Lena. Suminghal si Vina. Iyan lang ba ang sasabihin mo? Hindi po, sagot ni Lena. Pero iyan lang po ang makukuha niyo mula sa akin ngayong araw. Pinatay niya ang tawag. Mabilis ang tibok ng puso niya, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Iyon ang kakaibang bagay sa tuluyang pagkakita, sa tunay na kulay ng mga tao ng malinaw. Masakit, ngunit pinasimple rin nito ang sitwasyon. Isang oras ang lumipas, nakipag-usap si Lena kay Miriam sa pamamagitan ng isang secure video call mula sa kanyang nakalock na opisina sa itaas. Walang shared devices, walang wifi ng bahay. Ipinilit iyon ni Miriam. Lumitaw ang abogado sa screen na nakapusod ang buhok. Ang salamin ay nasa mababang bahagi ng ilong at may isang salansan ng mga dokumento sa tabi niya. Nakuha ko na ang property file, sabi ni Miriam. Alam na ni Lena kung ano ang sasabihin nito. Gayunpaman, nang marinig niya itong sabihin, naging mas mabigat ang hangin. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa ilalim ng Hacienda Alcantara Trust, pagpapatuloy ni Miriam. Ginawa bago ang kasal, pinondohan sa pamamagitan ng magkakahiwalay na ari-arian ng pamilyang Alcantara. Pirmahan ni Marcos ang occupancy acknowledgement at ang prenup addendum bago ang bentahan. Pinayuhan siyang kumuha ng sariling abogado. May patunay tayo na tumanggi siya pagkatapos itong basahin. Tumingin si Lena sa kanyang mga kamay. Sinabi niya sa mommy niya na binili niya ang bahay na ito para sa akin. Pwede niyang sabihin yan sa hapunan, sabi ni Miriam. Pero hindi niya yan masasabi sa ilalim ng panunumpa sa korte nang walang panganib. Isang maliit at walang kagalakang paghinga ang pinakawalan ni Lena. Inilipat ni Miriam ang kabilang pahina. Hindi ibig sabihin nito ay papasok tayo at iwinawagayway ang mga dokumento. Maaring maging magulo pa rin ang mga alitan sa ari-arian depende sa marital claims, pagpapaayos ng bahay, at batas ng Pilipinas. Ngunit matibay ang pundasyon. Hindi mo kailangang umalis dahil lang sinabi ni Vina na gawin mo iyon. Tumango si Lena ng isang beses. Mas naging mahalaga iyon kaysa sa inasahan niya. Sa loob ng maraming taon, pinaramdam ni Marcos na kondisyonal ang bahay. Ang mood niya ang nagdedesisyon kung kabilang ba si Lena sa kusina, sa mesa, o sa mga litrato sa tabi niya sa mga event. Ngayon ay naiintindihan na niya ang kalupitan nito. Ginamit ni Marcos ang isang pagmamay-ari, na wala siya, para lumikha ng takot na hindi kailangang bitbitin ni Lena. Huwag mo munang ibunyag ang tungkol sa trust, sabi ni Lena. Pinag-aralan siya ni Miriam. Sang-ayon ako. Hindi hanggang sa maikonekta natin ang mga credit account, ang video, at ang posisyon tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Kapag mas malinis ang record, mas kakaunti ang espasyo nila para baguhin ang kwento. Nag-buzz ang telepono ni Lena sa desk. Si Marcos. Hinayaan niya itong mag-ring ng isang beses bago sagutin. Ang boses niya ay napakasigla at halos mayabang. Hindi ako uuwi ng maaga. Big news. Naimbita ang Dimakulangan Motors sa Philippine Auto Industry Excellence Awards sa susunod na buwan. Malaking event ito. Mga bigating tao. Nanatiling tahimik si Lena. Nagpatuloy si Marcos. At bago ka pa magtanong, isasama ko si Celeste. Pagkatapos ng nangyari sa dinner ni Mommy, kailangan ko ng taong nasa tabi ko na marunong humarap sa publiko. Umangat ang kilay ni Miriam sa video call. Tiningnan ni Lena ang hindi pa nabubuksang email ng Alcantara sa kanyang secure screen. Ang subject line ay nagbabasa ngayon ng Philippine Auto Industry Excellence Awards Sponsorship Briefing. Hindi agad sinagot ni Lena si Marcos. Pinanatili niya ang telepono sa kanyang tainga at tiningnan ang kumpidensyal na mensahe na umiilaw sa kanyang screen. Philippine Auto Industry Excellence Awards Sponsorship Briefing. Alcantara Prime Holdings, Manila Grand Hotel, Strategic Capital Review. Tahimik lang na naroon ang lahat ng salita, formal at malinis, habang ang boses ni Marcos ay umaalingaw-ngaw sa speaker na may kaswal na kalupitan. Tama ang narinig mo, sabi niya. Isasama ko si Celeste. Isa itong seryosong business event, Lena. Hindi na ako pwedeng magka-eskandalo ulit. Sumulyap si Lena kay Miriam sa video call. Nanatiling tahimik si Miriam.
Narinig kita, sabi ni Lena. Bumuntong hininga si Marcus na parang may napanalunan. Mabuti. At wag mo nang gawing issue ito. Tumulong si Celeste na buuin ang pitch ng Dimakulangan Motors. Naiintindihan niya kung paano makipag-usap sa mga investors. Maboboard ka lang din naman. Malinaw kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ka nababagay doon. Ipinatong ni Lena ang kanyang kamay sa tabi ng laptop. Hindi sa palawit sa pagkakataong ito, kundi nakalapat sa mesa. Matatag. Kung ganoon, sana ay ibigay sa iyo ng event ang mismong nararapat para sa iyo. Sabi niya. Tumawa ng bahagya si Marcus. Yan ang gusto ko sa'yo. Ibinaba niya ang telepono bago pa siya makapagsalita pa. Sa loob ng ilang segundo, tahimik ang opisina maliban sa mahinang ugong ng laptop. Pagkatapos ay nagsalita si Miriam. Buksan mo na ang briefing. Pumasok si Lena sa secure portal. Nagload ang dokumento sa likod ng 2 layer ng authentication at isang umiikot na access code na ipinadala sa isang pribadong device na hindi alam ni Marcus na umiiral. Ang unang pahina ay simple, formal, isang buod ng sponsorship. Ang Alcantara Prime Holdings ang magsisilbing pangunahing capital sponsor para sa Philippine Auto Industry Excellence Awards na gaganapin sa Manila Grand Hotel sa Makati. Kikilalanin ng event ang performance ng mga regional car dealerships habang ipinapakilala rin ang isang strategic partnership program para sa mga naghihikahos o kapos sa kapital na kumpanya ng sasakyan. Nakalista ang Dimakulangan Motors sa pahina 4, hindi sa ilalim ng mga finalist para sa parangal, kundi sa ilalim ng mga kandidato para sa review. Binasa ni Lena ang linya ng 2 beses. Lumapit si Miriam sa kanyang kamera. Tugma iyan sa narinig natin mula sa Financing Committee. Ilang buwan nang naghahanap ng emergency capital ang Dimakulangan Motors. Idinadelay nila ang bayad sa mga supplier, nirorolyo ang mga short-term debt, at pinapalaki ang kanilang projected revenue sa kahit isang lender packet. Walang naramdamang kasiyahan si Lena, tanging isang nakakapagod na sakit lamang. Hindi umaakyat sa tagumpay si Marcus. Sinusubukan niyang takasan ang pagbagsak at nakumbinsi siya ni Celeste na siya ang babaeng kayang gawing mukhang kaakit-akit ang kabiguan. Nag-scroll pa pababa si Lena. Lumitaw ang Manila Grand Hotel sa section ng venue. Isang tala sa ibaba ng kontrata ng venue ang tumukoy sa isang kumpanya sa ilalim ng Alcantara Conglomerate. Ang uri ng tahimik na istruktura ng pagmamay-ari na nagpapahintulot sa mga makapangyarihang pamilya na maupo sa likod ng malilinis na pangalan ng korporasyon. Habang ang lahat ay hahanga sa mga chandelier, papasok si Marcus sa hotel na iyon na kalingkis si Celeste sa pag-aakalang nakapasok na siya sa mundong hinding-hindi maaabot ni Lena. Wala siyang ideya na ang pirma ni Lena ang hinihiling para sa pag-apruba ng pondo na nakapailalim sa buong gabing iyon. Kailangan ba nila ang pag-apruba ko bago ang awards night? Tanong ni Lena. Hindi para sa hapunan, sabi ni Miriam. Para sa restructuring proposal. Gusto ng board ang iyong pag-apruba bago makatanggap ng formal na alok ang sinumang distressed partner. Kasama na ang Dimakulangan Motors. Iniwas ni Lena ang tingin mula sa screen. Naalala niya si Marcus sa birthday dinner. Nakangiti habang dumudulas ang icing sa mukha niya. Naalala niya si Vina na sinabing dapat na siyang umalis ng bahay. Si Patty na tumatawa sa kanyang cellphone. Si Celeste na tinawag ang cake na cute, na parang ang kabaitan ay isang murang libangan lamang. Ngayon ay nakaupo ang kanilang kumpanya sa isang file na naghihintay sa desisyon ni Lena. Napakadaling humindi dahil sa galit. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ito ginawa ni Lena. Gusto kong tapusin muna ang due diligence, sabi niya. Walang emosyonal na desisyon. Hindi sa panig ng negosyo. Lumambot ang ekspresyon ni Miriam at may bahid ng paggalang. Iyan ang tamang sagot. Umigting ang sumunod na linggo sa paligid ni Lena na parang isang alambre. Naging mas maayos manamit ngunit mas naging malamig si Marcus. Nag-order siya ng bagong tuksedo, nag-practice ng mga pagpapakilala sa harap ng salamin ng banyo at gumugol ng mahahabang tawag kasama si Celeste na pinag-uusapan kung paano ipoposisyon ang Dimakulangan Motors sa harap ng mga capital partners. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang iniisip ni Lena. Halos hindi niya napapansin kapag dumadaan ito sa silid. Tumawag si Doña Vina ng 2 beses para ipaalala sa kanya na mahalaga ang gala. Kailangan mong makita na kasama ang tamang babae. Sabi nito isang hapon habang nakaspeaker si Marcus sa kusina. Nakatayo si Lena sa lababo na naghuhugas ng isang tasang kape na hindi kanya. Hindi hininaan ni Marcus ang volume.
Marunong magdala ng sarili si Celeste, patuloy ni Vina. Mabait naman si Lena sa sarili niyang paraan, pero ang kabaitan ay hindi nakakasara ng mga deal. Ngumiti si Marcos. Alam ko, Mami, inilagay ni Lena ang malinis na tasa sa rack. Mabait. Iyon ang tawag nila sa kanya kapag gusto nilang burahin ang kanyang halaga nang hindi nagmumukhang malupit. Nang gabing iyon, nagpost si Celeste ng litrato ng isang garment bag na nakasabit sa pinto ng isang butik. Ang caption ay, "Handa na para sa kwartong para talaga sa akin." Ini-save ito ni Lena kasama ng iba pa. Hindi dahil mahalaga ang damit, kundi dahil mahalaga ang timing. 2 umaga bago ang gala, nagpadala ng update si Miriam. Kinilala ng bangko ang fraud inquiry ni Lena. Ang aplikasyon sa credit card ay isinumite online mula sa isang IP address o device na nauugnay sa bahay ng mga dimakulangan. Napanatili ang resibo ng pagkuha para sa clutch bag ni Celeste. Marami pang record ang kasalukuyang kinukuha. Binasa ni Lena ang email sa opisina sa itaas habang sumisigaw si Marcos sa ibaba tungkol sa mga cufflink. Lena, tawag niya. Nakita mo ba ang mga silver cufflink ko? Muntik na siyang matawa. Hindi niya mahanap ang sariling cufflink sa sarili niyang drawer, ngunit inaakala niyang naiintindihan niya ang pagmamay-ari, ang kasal, at ang kapangyarihan. Hindi, sigaw pabalik ni Lena. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, hindi siya tumayo para tulungan itong maghanap. Sa umaga ng gala, tumunog ang doorbell matapos umalis si Marcus para sa isang huling meeting sa dealership. Nakatayo ang isang courier sa balkonahe, dala ang 2 selyadong sobre. Ang una ay makapal, kulay cream, at naka-address kay Lena Alcantara de Maculangan sa pamamagitan ng Executive Office ng Alcantara Prime Holdings. Ang pangalawa ay simpleng puti na may markang return address ng abogado ni Marcus. Pumirma si Lena para sa pareho. Pagkatapos ay tumayo siya sa pintuan, hawak ang kanyang formal na credentials bilang chairwoman sa isang kamay at ang petisyon para sa annulment at legal separation sa kabila. Una niyang binuksan ang sobre ni Marcos, hindi dahil mas mahalaga ito, kundi dahil gusto niyang malaman kung anong uri ng lalaki ang pinili niyang maging bago siya pumasok sa gala na nagpapanggap na isang kinabukasan na sulit pondohan. Ang mga papeles ay malinis, formal, malamig, petisyon para sa legal na paghihiwalay, iminungkahing pansamantalang kaayusan, isang demand na lisanin niya ang bahay sa loob ng 30 araw, isang listahan ng personal na ari-arian na handa nitong hayaang itago niya, na parang ang kabaitan ay masusukat sa mga gamit sa kusina at 2 maleta ng mga damit. Ang kanyang baking equipment ay binanggit gamit ang pangalan. 2 beses na binasa ni Lena ang linyang iyon. Ang lalaking kumutya sa kanya dahil sa pagbe-bake ay naglaan ng oras para sabihin sa kanyang abogado na pwede niyang itago ang mixer. Ipinatong niya ang mga papeles sa mesa at binuksan ang kulay cream na sobre mula sa Alcantara Conglomerate. Sa loob nito ay ang kanyang mga credentials para sa Philippine Auto Industry Excellence Awards, isang private entrance badge, isang chairwoman's briefing card, at isang sulat kamay na tala mula sa board liaison. Miss Alcantara de Maculangan, ang executive reception ay inihahanda na para sa inyong pagdating. Ang pinal na restructuring packet ay magiging available sa isang secure tablet sa pag-check-in. Tiniklop ni Lena ang tala ng 1 beses at inilagay pabalik sa sobre. Sa ibaba, bumukas ang front door bago magtanghali. Pumasok ng mabilis si Marcos, may kausap na sa telepono at mukhang naiirita. Huminto siya nang makita niya ang puting sobre sa kitchen island. Kaya, nakuha mo na, sabi niya. Nakatayo si Lena sa tabi ng counter na may hawak na tasang kape na hindi pa naiinuman. Oo. Halos madismaya si Marcos na hindi siya umiiyak. Sabi ng abogado ko na mas mabuti na ang unahan ang mga bagay-bagay, sabi nito. Pagkatapos ng nangyari noong isang gabi, tingin ko alam nating dalawa na hindi na ito nagwo-work. Noong isang gabi, mahinang inulit ni Lena. Nagbago ng bigat ang pagkakatayo ni Marcos. Huwag mo akong gawing kontrabida. Dahil lang hindi ka marunong tumanggap ng joke. Tiningnan siya nito, sa katotoong tinitigan, hindi bilang asawang minsang pinili niya, kundi bilang isang lalaking bumubuo ng isang kwentong kaya niyang panindigan. Kumuha siya ng nakatiklop na papel mula sa bulsa ng kanyang jacket at pinarulas ito sa ibabaw ng counter. Gumawa ako ng isang praktikal na listahan. Pwede mong itago ang mga baking stuff mo, ang mga damit mo, anumang maliliit na dekorasyon na dinala mo sa bahay. Hindi ko sinusubukang maging malupit.
Hindi hinawakan ni Lena ang papel. Ang bahay na ito, dagdag niya, bumababa ang boses, ay hindi isang bagay na kaya mong ipaglaban. Ako ang nagbabayad ng mga bill. Alam mo yan. Huwag mong hayaang ang pride ang magpapangit sa sitwasyon natin. Isang kakaibang kalmado ang dumaan sa kanya. Nakatayo siya sa loob ng isang bahay na nakatali sa mga dokumentong kanyang pinirmahan at kinalimutan at sinasabing hindi ni Lena kayang alamin ang katotohanan. Wala akong pipirmahan ng walang abogado, sabi ni Lena. Kumurap si Marcus, pagkatapos ay tumawa siya ng mahina. Abogado? Lena, grabe ka, may abogado ako. Bahagyang naglaho ang kanyang ngiti. Para saan? Sa parking ticket? Hindi siya sumagot. Nagbas ang telepono nito. Sumulyap siya pababa at nagbago ang kanyang ekspresyon. Mas malambot, mas mainit. Si Celeste na naman. Ibinulsa niya ang telepono sa kanyang bulsa, ngunit hindi bago nakita ni Lena ang preview. Can't wait for tonight. Ang totoong kinabukasan mo ay magsisimula kapag pumasok tayo ng magkasama. Tumikhim si Marcos. Kailangan ko nang umalis. May press photos pa kami ni Celeste bago ang reception. Siyempre naman, itinuro niya ang mga papeles sa paghihiwalay. Basahin mo na lang. Maging rasyonal ka. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa pamamagitan ng paggawa nito sa isang laban na hindi mo kayang ipanalo. Nang umalis siya, naging mas malamig ang bahay, ngunit hindi mas walang laman. Kinuha ni Lena ang praktikal na listahan na ibinigay nito sa kanya at binasa. Stand mixer, baking pans, damit, mga personal na alahas na walang gaanong halaga. Mga personal na alahas na walang gaanong halaga. Napunta ang kanyang hinlalaki sa gintong susi na palawit sa kanyang leeg. Tumawag si Vina wala pang 10 minuto ang lumipas. Sinagot lamang ito ni Lena dahil sinabihan siya ni Miriam na idokumento ang pressure. Matalim at nasisiyahan ang boses ni Vina. Sinabi sa akin ni Marcos na sa wakas ay naibigay na niya sa iyo ang mga papeles. Inilagay ni Lena ang tawag sa speaker at sinimulang i-record. Opo, sabi niya. Mabuti. Kung ganoon ay gumawa ka ng isang disenteng bagay at huwag mo nang patagalin pa ito. Masyado ka nang matagal na binuhat ng anak ko. Si Celeste ay mukhang isang babae na nababagay sa tagumpay. Ikaw ay isang kawanggawa, Lena. Komportableng kawanggawa, pero kawanggawa pa rin. Tinitigan ni Lena ang mga papeles sa paghihiwalay. Iyan po ba ang sinabi ninyo sa kanya? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Ang isang lalaking may mararating ay hindi maaaring patuloy na humingi ng tawad dahil sa babaeng humihila sa kanya pababa. Hinayaan ni Lena ang katahimikan. Napagkamalan ito ni Vina na kahinaan. Umalis ka ng tahimik. Itago mo ang maliit mong mixer. Hayaan mo siyang magkaroon ng buhay. Pinatay ni Lena ang tawag ng hindi nagpapaalam. Sumunod ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Bagamat alam na ni Lena kung kanino ito galing, bago pa man niya ito buksan. Nagpadala si Celeste ng mirror selfie na nakasuot ng emerald gown, ang itang kamay sa kanyang baywang. Kitang-kita ang gala invitation ni Marcos sa dresser sa likod niya. Sa ibaba nito ay ang birthday cake video na ipinasa kay Lena tulad ng isang tropeo. Ang text ay, may mga babaeng nakukuha ang kwarto. May mga babaeng nakukuha ang cake. Inisave ni Lena ang mensahe. Pagkatapos ay tinawagan niya si Miriam. Bandang hapon, nakaupo si Lena sa opisina ni attorney Miriam Esguera sa Makati. Ang mga papeles sa paghihiwalay ay nakakalat sa ibabaw ng conference table sa tabi ng mga credit card records, ang mga na-save na video links, ang na-record na tawag ni Vina, ang mensahe ni Celeste, at ang Hacienda Alcantara Trust File. Sinuri ni Miriam ang lahat ng may tahimik na precision. Hindi tayo tumutugon ng may emosyon, sabi niya. Tumutugon tayo ng tama. Wala kang pipirmahan ngayon. Kinikilala lamang natin ang pagtanggap sa pamamagitan ng abogado. Pinapanatili natin ang bawat komunikasyon. Inihahanda natin ang mga formal na abiso tungkol sa mapanlinlang na credit account, occupancy ng ari-arian, elektronikong ebidensya, at financial disclosures. Tumingin si Lena sa salamin na dingding patungo sa lungsod sa labas. Nakikita ang Manila Grand Hotel mula sa ilang bloke ang layo, nasasalo ng matataas nitong palapag ang papalubog na araw. Paano naman ngayong gabi? Tanong niya. Isinara ni Miriam ang folder. Ngayong gabi ay dadalo ka sa gala sa papel na itinalaga sa iyo ng pamilya Alcantara. Negosyo muna. Serbisyo legal, pagkatapos sa isang kontroladong tagpuan. Tumango si Lena.
Ilang oras ang lumipas, pumasok si Marcos sa Manila Grand Ballroom, nakalingkis si Celeste sa kanyang braso, sina Vina at Patty ay kumikinang sa likuran niya na parang nanalo na sila. Sa isang pribadong pasukan 2 palapag sa itaas, sinuri ng security ng Alcantara ang isang credential, maayos na tumayo at nagsalita sa isang earpiece. Nandito na po si Miss Alcantara di Maculangan. Pumasok si Marcos sa Manila Grand Ballroom na parang isang lalaki na naniwala na ang gabing iyon ay itinayo para sa kanya. Nanatiling malapit sa kanyang tabi si Celeste. Isang kamay ang nakaloop sa kanyang braso. Ang emerald green na tela ay nasasalo ang ilaw ng chandelier sa tuwing gumagalaw siya. Naglalakad si Vina sa likod nila, suot ang kanyang mga perlas. Si Patty sa tabi nito, nakataas na ang cellphone at kinukunan ng video ang kanilang pagpasok na parang dumating ang pamilya di Maculangan sa tuktok ng mundo. Napansin sila ng mga tao. Sapat na iyon para kay Marcos. Nakipagkamay siya, tumawa ng napakalakas, at ipinakilala si Celeste bilang ang babae sa likod ng bagong brand direction ng Di Maculangan Motors. Hindi niya sinabing asawa, hindi niya sinabing kabit. Hinayaan niya ang katahimikan sa pagitan ng mga salitang iyon na gumawa ng pinsala para sa kanya. Sinakyan ito ni Celeste. Ngumiti siya sa mga lenders, pinuri ang mga executives, at hinawakan ang balikat ni Marcos sa mga paraang ginagawang halata ang kanilang relasyon nang hindi ito pinapangalanan. Nanonood si Vina ng may pagsang-ayon. Bumulong si Patty na magmumukhang nawawala si Lena sa isang kwartong tulad nito. Narinig siya ni Marcos at ngumisi. Magtatanong yon kung saan ilalagay ang dessert table, sabi niya. Tumawa sila. Sa kabilang dulo ng hotel, 2 palapag sa itaas ng ballroom, nakatayo si Lena sa isang pribadong reception room kasama si Miriam at ang 3 ehekutibo ng Alcantara. Ang kanyang gown ay isang simpleng ivory na Filipiniana, walang kumikinang, hindi kailangang makipagkompetensya sa kwarto. Ang gintong palawit na hugis susi ay nakapatong sa kanyang collarbone, malinis at makinis. Ngayon ay sumasalo lamang sa ilaw na kailangan nito. Isang senior board member, si Don Guillermo Villanueva, ang naglagay ng tablet sa mesa sa harap niya. Narito ang pinal na capital packet, sabi niya. Ang Di Maculangan Motors ay ikinategorya bilang distressed, ngunit posibleng makabawi sa ilalim ng matinding pangangasiwa. Ang inaalala natin ay ang internal discipline. Ang mga personal na issue sa asal at ugali ay maaaring magpakomplika sa panganib sa reputasyon kung ito ay nauugnay sa maling paggamit sa pinansyal. Binasa ni Lena ang buod ng walang kakurap-kurap, mga pangalan, utang, mga pagkaantala sa supplier, pinalobong forecasts, kahilingan para sa emergency capital. Lumitaw ang pirma ni Marcos sa 3 dokumento. Ang pangalan ni Celeste ay lumitaw sa isang marketing budget addendum na hindi ganap na sinusuportahan ng mga resibo. Pinagmasdan ni Miriam si Lena ng mabuti. Business decision muna, sabi ni Lena. Mga personal na issue sa pamamagitan ng abogado. Tumango si Don Guillermo ng isang beses, hindi nagulat. May respeto. Ang paggalang na iyon ay kakaiba pa rin kay Lena, matapos ang mga taon na kausapin siya na parang isang pasanin lamang na dinala ni Marcos. Walang nagtaas ng boses sa silid na iyon. Walang nagmadali sa kanya. Walang tumawag sa kanya na mabait bilang isang paraan upang gawin siyang maliit. Bandang 7:30, dumilim ang mga ilaw ng ballroom. Umakyat ang host sa stage at malugod na tinanggap ang mga may-ari ng car dealerships, lenders, partners, at mga panauhin sa industriya. Umingay ang palakpakan sa buong silid. Inayos ni Marcos ang kanyang jacket. Pinisil ni Celeste ang braso niya. Sumandal si Vina kay Patty at bumulong. Panoorin mo, dito na siya tuluyang mapapansin ng mga tao. Nagpasalamat ang host sa mga sponsors. Pagkatapos ay nagbago ang tono nito. Ang lead capital sponsor at strategic partner ngayong taon ay ang Alcantara Prime Holdings, isang pribadong conglomerate na ang mga gawain sa dealership finance, acquisition strategy, commercial property, at mobility infrastructure ay humubog sa rehiyong ito sa loob ng ilang dekada. Pumalakpak ng magalang si Marcos. Ang pangalan ay nangangahulugang prestihiyo para sa kanya, hindi panganib. Sa tabi niya, bumulong si Celeste. Kung makakapasok tayo sa Alcantara, hindi ka na magagalaw. Ngumiti siya. Iyan ang plano. Nagpatuloy ang host. Ngayong gabi,
Ipapakilala rin ng Alcantara Conglomerate ang isang pagbabago sa liderato na nakatali sa susunod nitong yugto ng capital deployment. Isang mababang bulungan ang dumaan sa silid. Umayos ng upo si Vina. Sa entablado, lumitaw si Don Guillermo, kalmado, at may kulay abong buhok, nakasuot ng isang madilim na suit na mukhang mahal ng hindi nagpapapansin. Sandali siyang nagsalita tungkol sa responsableng kapital, mga negosyo, at ang pagkakaiba sa pagitan ng totoong paglago at pagpapanggap lamang. Pagkatapos ay huminto siya. Isang karangalan na ipakilala ang papasok na chairwoman at controlling beneficiary ng Hacienda Alcantara Family Trust. Marami sa inyo ang nakakaalam sa pangalan ng pamilya Alcantara. Iilan lamang sa inyo ang nakakakilala sa babae na piniling manirahan sa labas ng pampublikong paningin dahil sa napaka-personal na mga kadahilanan. Tumigil sa pagpalakpak si Marcos. May isang bagay sa mga salitang iyon ang tumama sa isang bahagi ng kanyang pagkatao bago pa man maintindihan ng kanyang isip kung bakit. Bumukas ang mga pintuan sa gilid. Pumasok si Lena. Hindi mula sa pangunahing pasukan, hindi bilang isang bisita na sinusubukang mapansin. Pumasok siya dala ang tahimik na awtoridad ng isang taong inaasahan. 2 ehekutibo ang tumabi para sa kanya. Sinundan ng silid ang paggalaw niya. Lumingon ang mga ulo sa bawat hanay. Napatitig si Marcos. Sa isang sandali, ang kanyang mukha ay walang anumang ekspresyon. Lumipat ang kanyang mga mata mula sa kanyang ivory Filipiniana gown, sa kanyang kalmadong mukha, at patungo sa gintong susi sa kanyang leeg. Ang parehong susi, ang nakita niya sa ilalim ng icing. Lumuwag ang pagkakahawak ni Celeste sa braso niya. Bumulong si Vina. Hindi. Ibinaba ni Patty ang kanyang cellphone. Hindi sila tiningnan ni Lena. Iyon ang lalong nagpalala sa sitwasyon. Naglakad siya lampas sa kanilang mesa nang hindi bumabagal, umakyat sa mga hakbang ng entablado at tinanggap ang kamay ni Don Guillermo nang may pinigil na grasya. Humarap si Guillermo sa madla, mga binibini at Ginoo. Miss Lena Alcantara di Makulangan, ang tunog na sumunod ay hindi muna palakpakan. Ito ay pagkagulat na sinusubukang maging kagandahang asal. Pagkatapos ay tumayo ang silid. Gumalaw ang mga silya, huminto ang mga baso, namatay ang mga pag-uusap. Ang mga ehekutibo na hindi pinansin si Marcos sa buong gabi ay tumayo ngayon para sa babaeng iniwan niya sa bahay na may annulment papers. Kinuha ni Lena ang mikropono. Matatag ang kanyang boses. Salamat, Don Guillermo. Naniniwala ang Alcantara Prime Holdings na dapat palakasin ng kapital ang mga negosyong tapat sa kung ano ang kanilang itinatayo. Ang gabing ito ay tungkol sa pananagutan, hindi sa imahe. Natuyo ang lalamunan ni Marcos. Hindi pa rin siya tinitingnan ni Lena. Nagpatuloy si Guillermo sa business announcement. Inilatag ang isang proseso ng pagsusuri para sa mga nangangailangan ng tulong na dealership partners. Walang mga akusasyon, walang pampublikong eksena, pawang mga katotohanan lamang, mga pamantayan, at isang balangkas ng pagpopondo na nagpaparamdam kay Marcos na mas maliit siya sa bawat pangungusap. Sandaling lumabas ang pangalan ng Di Makulangan Motors sa isang screen sa gitna ng ilang kumpanya na nakalista para sa structured review. Narinig ni Marcos na huminga ng malalim si Patty. Tumingin si Celeste sa mga labasan. Pagkatapos ng presentasyon, isang miyembro ng staff ng Alcantara ang lumapit sa mesa ni Marcos. Mr. Di Makulangan, hinihiling po ni attorney. Esgera na samahan ninyo siya sa executive conference room. Sino? Tanong ni Marcos. Bagaman halos hindi gumana ang kanyang boses. Lumitaw si Miriam sa gilid ng ballroom, may hawak na isang selyadong folder. Lumipat ang kanyang tingin mula kay Marcos patungo kay Celeste. Maaaring dumalo ang iyong abogado kung meron ka, sabi ni Miriam. Ang mga abisong ito ay tungkol sa iyong petisyon sa paghihiwalay, preserbasyon sa pananalapi, credit activity, at ang pending na pagsusuri sa Di Makulangan Motors. Masyadong mabilis na tumayo si Celeste. Kailangan kong mag-CR. Nakatatlong hakbang pa lamang siya patungo sa pasilyo sa gilid nang isang tahimik na lalaki na naka-charcoal suit ang humarang sa kanyang daan at inabutan siya ng isa pang sobre. Miss Reyes? Sabi niya. Kayo rin po ay formal na pinadadalhan ng abiso. Hinawakan ni Celeste ang sobre na parang mapapaso ang kanyang mga daliri. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, hindi siya ngumiti. Ang emerald dress, ang maayos na buhok, ang perpektong postura na kanyang pinraktis sa loob ng ilang linggo, lahat ay tila nawala ng kinang ng sabay-sabay. Tumingin siya lampas sa lalaking nakasuot patungo kay Marcos.
na parang baka sakaling maprotektahan pa rin siya nito. Hindi gumalaw si Marcus, nakatingin pa rin siya kay Lena. Inakay siya ni Miriam palayo sa ballroom bago pa man gawing isang tsismis ng silid ang tagpong iyon. Hindi iyon awa. Iyon ay kontrol. Ang uri ng kontrol na hindi kailanman naintindihan ni Marcus dahil palagi niyang ipinagkakamali ang kaingayan bilang kapangyarihan. Sa loob ng executive conference room, ang hangin ay pakiramdam na masyadong malinis. Salaming dingding, makapal na carpet, isang mahabang mesa na may deboteng tubig sa bawat upuan. Nakaupo si Marcus sa tapat ni Miriam, nagigiting ang panga, si Vina sa isang tabi, si Patty sa kabila. Nanatili si Celeste malapit sa pinto na may hawak na sobrang nakadikit sa kanyang dibdib. Hindi tumabi si Lena kay Miriam. Nakatayo siya sa dulo ng silid, tahimik, kalmado, at hindi na sinusubukang kumbinsihin ang sinuman. Nakarapat-dapat siya sa simpleng respeto. Unang nahanap ni Marcus ang kanyang boses. Kaya, patibong to, tiningnan siya ni Lena. Hindi, ito ay isang event na kailangan ng daluhan ng iyong kumpanya. Hinayaan mo akong pumasok dito kasama si Celeste. Pinili mong gawin yon. Namula ang kanyang mukha. Nagsinungaling ka sa akin. Muntik nang mapatingin sa iba si Lena. Hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa kawalan ng laman ng sinabi nito. Binigyan kita ng isang kasal na walang pangalang Alcantara, sabi ni Lena. Binigyan mo ako ng petisyon ng annulment at isang listahan ng mga gamit sa kusina. Nanigas si Vina. Ngayon, Lena, wag nating gawing personal ito. Lumingon si Lena sa kanya. Ginawa niyo po itong personal noong sinabi ninyo sa akin na lisanin ang isang bahay na hindi niyo naman pag-aari kailanman. Bumuka ang bibig ni Vina at pagkatapos ay sumara. Inusod ni Miriam ang unang paket patawid ng mesa. Kinikilala ng mga abisong ito ang pagtanggap ng petisyon para sa legal separation ni Mr. Di makulangan at hinihiling ang preserbasyon ng lahat ng pinansyal, elektroniko, at marital records. Pinapaalam din nito kay Mr. Di makulangan na ang pinagtatalo ng credit activity sa pangalan ni Mrs. Di Makulangan ay nai-report at kasalukuyang sinusuri. Nakatitig si Marcus sa mga papeles. Pinagtatalo ng credit activity. Gumuhit ang kaba kay Celeste malapit sa pinto. Nagpatuloy si Miriam, ilang mga singil ang lumilitaw na konektado sa mga binili para sa kapakinabangan ni Miss Reyes. Hindi tayo gumagawa ng mga pinal na akusasyon sa silid na ito. Pinapanatili natin ang ebidensya at humihiling ng mga record sa pamamagitan ng mga tamang legal na proseso. Nabasag ang boses ni Celeste. Sabi sa akin ni Marcus na company card daw iyon. Lumingon ang bawat ulo. Suminghal si Marcus. Huwag kang magsimula ngunit huli na ang lahat. Mas ginawa ng tapat ng takot si Celeste bago pa man siya maging maingat dahil sa katapatan kay Marcus. Nagsulat si Miriam nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Bumulong si Patty. Oh my God! Panoorin ni Lena na naging mga kamao ang mga kamay ni Marcus sa mesa, hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil ang kwento ay nawala na sa kanyang kontrol. Kinaumagahan, inilagay ng Di Makulangan Motors si Marcus sa administrative leave habang isinasagawa ang internal review. Ang anunsyo ay magalang, pansamantala, formal. Wala itong sinabi tungkol sa mga video ng cake, mga kabit, o annulment papers. Binanggit nito ang mga alalahanin sa lender, review protocols, at pakikipagtulungan sa mga capital partners. Iyon ang nagpalala para kay Marcus. Ang kawalan ng drama ay nangangahulugang walang kontrabida na sisisihin, proseso lamang. Sa loob ng 48 oras, inatasan ng Alcantara Prime Holdings ang Di Makulangan Motors na magsumite ng updated financials, vendor statements, marketing expenses, executive reimbursement records, at lahat ng dokumento na nauugnay sa mga kamakailang aplikasyon sa credit card na nakatali sa mga operasyon ng sambahayan o negosyo. Ang mga nakatatandang manager ng dealership ay tumigil na sa pagsagot sa mga tawag ni Marcus. Nagtatanong ang mga lenders ng mga katanungang hindi pa siya handang sagutin. Ang mga empleyadong dating tumatawa sa kanyang kayabangan ngayon ay naghihinaan ng boses kapag naglalakad siya. Sinubukan ni Vina na tawagan si Lena ng 6 na beses. Hindi sumagot si Lena. Sa ikapitong pagsubok, nag-iwan si Vina ng voicemail. Ang kanyang boses ay nawalan na ng kinang. Lena? Tingin ko masyado lang mataas ang emosyon. Baka may nasabi akong mga bagay na mas matalim kaysa sa ibig kong sabihin. Dapat tayong mag-usap bilang pamilya. Inisave ni Lena ang voicemail at ipinasa kay Miriam. Dinelete ni Patty ang video ng cake
ngunit may mga kopya ng na-preserve. Ang masaklap pa, nanatiling buhay ang sarili niyang caption sa mga screenshot, malupit at pabaya, na ngayon ay nakalakip sa pampublikong kaalaman na ang babaeng kanyang kinutya ay may kaugnayan sa capital sponsor na nagsusuri sa kumpanya ng kanyang pamilya. Sinubukan ni Celeste na maglaho sa likod ng katahimikan. Hindi ito umubra. Nakatuklas ang investigator ni Miriam ng 2 nakaraang civil complaint na kinasasangkutan ng mga nakatatandang ehekutibo, mga mamahaling regalo, at mga relasyong nagtatapos kapag huminto ang pagdaloy ng pera. Ang lahat ng ito ay hindi nangangahulugang siya ay isang kriminal, ngunit bumuo ito ng isang pattern, at ang mga pattern ay mahalaga kapag isinama sa isang mapanlinlang na account na binuksan sa pangalan ng ibang babae. Pinuntahan ni Marcos si Lena 3 araw pagkatapos ng gala, hindi sa bahay. Naghintay siya sa labas ng opisina ni Miriam na mukhang mas maliit sa isang lukot na suit. Maluwag ang kanyang kurbata, mapula ang kanyang mga mata marahil sa galit o kakulangan sa tulog. "Lena," sabi niya paglabas nito. "Kausapin mo naman ako." Huminto si Miriam sa tabi nito, ngunit malumanay na itinaas ni Lena ang isang kamay. Kaya niyang hawakan ito. Lumunok si Marcos. "Wala akong alam tungkol sa Alcantara, tungkol sa trust, sa lahat ng to. Alam ko. Kung sinabi mo sa akin, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Ayan na naman. Hindi pagsisisi. Paninisi na nakadamit bilang panghihinayang." Hindi nagbago ang mukha ni Lena. "Kung sinabi ko sa'yo na makapangyarihan ako, mas tratratuhin mo sana ako ng maayos." Tila natrap siya sa tanong. Tumango si Lena ng isang beses. Hindi na kailangan ang kanyang sagot. "Kaya pala hindi ko sinabi sa'yo." Nanginig ang bibig nito. "Nawawala na sa akin ang lahat." "Hindi," sabi ni Lena. "Sinasalubong mo lang ang mga pinili mo." Naglakad siya palampas dito bago pa lumambot ang kanyang puso sa maling direksyon. Nang gabing iyon, nagmaneho pabalik si Marcos sa bahay na tinatawag pa rin niyang kanya. Pumarada siya sa garahe. Pinapractice kung ano ang kanyang sasabihin. Baka galit, baka paghingi ng tawad, baka isa pang demand. Ngunit bukas ang ilaw sa balkonahe at may naghihintay na selyadong abiso sa front door. Nakapangalan ito kay Marcos Di Maculangan. Sa ilalim ng kanyang pangalan sa formal na itim na letra ay ang mga salitang hindi niya pinagkaabalahang intindihin. Ariarian Eneja, Hacienda Alcantara Trust. Nakatayo si Marcos sa balkonahe, dala ang abiso sa kanyang kamay hanggang sa malukot ang papel sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ari-arian ng Hacienda Alcantara Trust. Binasa niya ulit ang mga salita, mas mabagal ngayon, na parang lilitaw ang ibang kahulugan kung tititigan niya ito ng sapat. Ang bahay na tinawag niyang kanya, ang bahay na ginamit niya upang pagbantaan si Lena, ang bahay na sinabihan ng kanyang ina na iwanan nito ng tahimik. Hindi pala ito kailanman naging sandata niya. Ito ay bahagi ng isang istruktura na kanyang pinirmahan, nang walang pakialam na intindihin. Ang mga sumunod na buwan ay hindi mabilis, ngunit gumalaw ito ng malinis. Inasikaso ni Miriam ang legal separation sa pamamagitan ng abogado. Ang prenup na pinagtawanan ni Marcos ilang taon na ang nakalilipas ay nanatiling matibay kaysa sa inaasahan niya. Ang mga record ng ari-arian sa likod ng Hacienda Alcantara Trust ay na-verify. Ang mga pinagtatalunang credit account ay nadokumento sa pamamagitan ng bank records, device logs, pickup receipts, at mga preserved messages. Walang iisang papel ang lumutas sa lahat, ngunit kapag pinagsama-sama ay nagsasalaysay ito ng kwento na hindi matatakasan ni Marcos kahit anong galing niya sa pagsasalita. Tinanggap niya ang isang structured settlement at repayment plan sa halip na pilitin ang isang pampublikong away na malabong ipanalo niya. Ginawa itong praktikal pakinggan ng kanyang abogado. Alam ni Marcos na ito ay pagsuko na nakadamit sa legal na lengguwahe. Nakaligtas ang Di Maculangan Motors, ngunit hindi gaya ng nakasanayan ng pamilya Di Maculangan. Hindi ito sinira ng Alcantara Prime Holdings. Madali iyon, at tinanggihan ni Lena ang madaling kalupitan. Nanatiling bukas ang kumpanya sa ilalim ng panlabas na pangangasiwa, mga bagong financial control, at mga pagbabago sa liderato na nag-alis kay Marcos mula sa pang-araw-araw na awtoridad. Napanatili niya ang mas maliit na posisyon sa ilang sandali. Pagkatapos ay bumaba sa pwesto nang malinaw na ipinakita ng mga lender na naging mas mahalaga ang tiwala kaysa sa kanyang titulo. Nawala si Celeste mula sa mundo ng dealership bago pa man magpalit ang taon. Ang mga napreserbang record ay hindi nagpasikat sa kanya.
Ginawa siyang abala nito. Huminto ang mga tao sa pag-imbita sa kanya sa mga kwarto kung saan pinag-uusapan ang pera sa likod ng mga saradong pinto. Nagpadala ng isang paghingi ng tawad si Vina sa pamamagitan ng mga abogado. Ito ay maingat, pinakinis, at huli na. Binasa ito ni Lena ng isang beses, pagkatapos ay inilagay sa isang file. Hindi siya sumagot. Ang katahimikan na iyon ay hindi kapaitan. Ito ay isang hangganan. Napunta kay Lena ang bahay nang walang pagtatalo, ngunit hindi niya ito pinanatili. Naglakad siya sa loob nito sa huling pagkakataon sa isang tahimik na hapon, hinahawakan ang kitchen counter, ang hawakan sa hagdan, ang lugar malapit sa lababo kung saan siya nakatayo habang sinasabihan siya ni Marcos na aalis siya nang walang dala. Hindi na siya kinikilabutan sa mga kwarto. Ganoon niya nalaman na kayanan niyang bitawan ang mga ito. Ibinenta niya ang ari-arian sa pamamagitan ng trust at lumipat sa isang mas maliit na lugar na may mas maraming liwanag, mas malapit sa care home ng kanyang ama at sa opisina ng Alcantara sa Makati. Hindi niya kailangan ng isang mansyon para patunayan na nakaligtas siya. Ang kapayapaan ay humihingi ng mas kaunting ingay. Gamit ang pondo ng Alcantara, nagtatag siya ng isang financial recovery program para sa mga asawang umaalis sa mapang-abusong kasal. Walang press conference, walang magarbong kampanya tungkol sa kanyang sakit. Mga abogado lamang, mga counselor, credit specialists, at pribadong tulong para sa mga taong nangangailangan ng paraan upang makalabas bago pa man nila magkaroon ng lakas na sabihin ito ng malakas. Sa kanyang kaarawan, muling nag-bake si Lena. Ube at ginto, ang mismong kulay na minsang kinutya ni Doña Vina. Sa pagkakataong ito, nakapatong ang cake sa isang simpleng mesang kahoy sa bagong dining room ni Lena. Nandoon si Miriam, ilang pinagkakatiwala ang kaibigan. Ang kanyang tumatandang ama ay nakaupo malapit sa bintana, nakahawak ang kamay sa isang tasa ng tsaa. Pinapanood ang kanyang anak na babae nang may tahimik na pagmamalaki. Si Lena mismo ang humiwa ng unang slice. Walang tumawa. Walang umabot sa kanyang ulo. Walang nagtrato sa kabaitan bilang kahinaan. Ang gintong susi na palawit ay nakapatong sa kanyang dibdib, mainit mula sa kanyang balat. Hindi na ito pakiramdam na parang patunay ng isang nakatagong pagkakakilanlan. Ito ay pakiramdam na isang paalala. Hindi niya kailanman kinailangan si Marcos para buksan ang kanyang buhay. Kinailangan lang niyang ihinto ang pag-abot sa kanya ng susi. Kalaunan, narinig ni Marcos sa pamamagitan ng mga abogado na naibenta na ang bahay, isinara na ng trust ang occupancy file nito, at naka-move on na si Lena Alcantara di Makulangan nang hindi man lang nagtatanong kung nagsisisi siya. Iyon ay mas masakit para sa kanya kaysa sa anumang pampublikong pagsisiwalat. Sa wakas na intindihan niya na hindi ang sikretong bilyonaryong asawa ang nawala sa kanya una sa lahat. Nawala niya ang babaeng minsan nang ninais na mahalin nang hindi kinakailangang patunayan ang kanyang halaga. At si Lena, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, ay kumain ng birthday cake nang hindi nalalasahan ang kahihiyan. Kung tumatak sa iyo ang kwentong ito, ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments at manatili sa amin para sa higit pang mga kwento kung saan ang dignidad ay nananalo, ng tahimik at ang taong minamaliit ng lahat ay sa wakas pinili ang kapayapaan.